At ngayon, punta tayo sa ating topic, itong issue ng pagmimina. Attorney Enzo, ang dami ngayong protesta, no? Ng tungkol sa pagmimina. Itong sa Dupax del Norte, sa Sibuyan Island. Ano ba yung stand ng Bunyog Pagkakaisa tungkol sa pagmimina? Ano ba dapat mangyari sa ating mining industry? Ano ba yung problema? Unang-una, hindi naman pwede na sa isang bansa tulad ng Pilipinas ay wala tayong pagmimina. Hindi pwedeng magkaroon ng absolute ban sa mining. Kasi, kita nyo naman mga ginagamit natin. Gumagamit tayo ng laptop, gumagamit tayo ng TV, gumagamit tayo ng cellphone. Hindi, bakal yan bakal. Tama, So, tama. ibig sabihin, alam nga naman bumalik tayo sa panahon na panay tayo kahoy. Para lang masabi mong wala ng mining, babalik tayo sa masyado naman tayo niya na masyado namang mali yung ganyang concept. Ang problema lang kasi sa mining, napaka-destructive ng mining natin. Yon ang mali. Bakit destructive? Unang-una kasi, ang minimina natin, hindi naman para sa bansa natin. Yun ang unang problema, Kabunyog David. Ang ating mining ay para sa pangangailangan ng mga dayuhan. Nakapunta ako ng Agusan, ng Surigao. Doon matitindi ang mining. Habang minimina yung kabundukan ng Surigao, yung Placer, Grabe. makikita mo, yung lahat ng bundok doon, uka-uka na yan. Tapos sa baba, sa dagat, may nakaabang ng barko ng China, may nakaabang ng barko ng Japan, may nakaabang ng barko ng US, ng Australia, ng Canada. Lahat ng mga dayuhan, may mining company sila sa bundok. Bakit sila Inaabangan kumukuha yung ng lupa natin, yung raw mineral, talagang dadalhin yung sa raw kanilang minerals? bansa. Ang problema, pag kamina ng raw minerals natin, hindi naman para sa atin. Dinadala nila yung ating mga iron ores, yung mga mineral ores, kinakarga kaagad sa barko nila, dadalhin sa China, dadalhin sa Japan, dadalhin sa US, dadalhin sa Australia, Canada. Pagkadala doon, doon nila yan tutunawin. Gagawing bakal, sa kanila gagawing sasakyan, sa kanila gagawing barko, sa kanila gagawing eroplano, tapos ibabalik sa atin finished products na. Bibili naman natin. Bibili naman natin. So nakita nyo ngayon, destructive ang mining na yan. Bakit destructive? Grabe ang kailangan. Kasi ilang bansa ang nangangailangan yan? Lahat halos ng mga bansa ng mga economic powerhouse. Ilan ba ang mineral, ang iron ore, nickel na kailangan ng China? Grabe. Kasi grabe ang Top exporter ng nickel eh. Kaya nga natatandaan ko, Attorney Enzo, nung di ba dati may proposal, binago lang ni Romualdez dito sa bagong mining bill na naipasa, bawal lang mag-export within 5 years ng raw mineral ore. Inopose ni Romualdez, tinanggal ng presidente dahil yung Japan na unang sabi, paano naman ang Japan? Paano naman ipoproduce namin kung hindi kayo mag-export ng raw mineral ore? So ganun katindi no, binibili pala natin. Ano bang dapat gawin dyan, Attorney Enzo? I mean, kung ayaw natin na mag-export ng raw mineral ore, paano ba dapat gawin natin? Ano ba yun? Meron tayong tinatawag, narinig ko sa iyo yung pambansang industrialisasyon. Kasi sabi mo nga dun sa mga pag-aaral natin, isa sa problema ng ating bansa kaya mahirap tayo ay nasa pre-industrial. So sa issue ng mining, paano tayo mapapaunlad yung pagmimina para sa kapakanan ng ating bansa? Ang maganda sana kung yung mineral ng bansa natin, gamitin natin sa pangangailangan ng bansa natin. Ibig sabihin, magmina tayo para sa pangangailangan natin. Kung pangangailangan lang naman natin, kunti lang ang kailangan natin. Maliit na bansa tayo, maliit na populasyon tayo. Maliit lang ang kakailanganin natin na minahin. Manageable ang mining natin kung tayo lang ang mga kailangan. Ang nangyayari kasi natin, sinusuplayan natin lahat ng mga bansang malalaki. Imaginein mo. Supply tayo sa buong mundo. Nagsusupply at hindi lang mga maliliit na economic countries. Hindi lang ekonomiyang maliliit. Economic superpowers. Imaginein mo ang pangangailangan ng mineral ng Japan. Imaginein mo ang pangangailangan ng mineral ng China. Ang pangangailangan ng US. At lahat tayo sumusupply doon. Ngayon, kung sa atin lang na pangangailangan, kunti lang 'yan. Hindi ganyan masisira ang ating kabundukan. Saka mariregulate natin ng maayos. Kasi maliit lang ang demand. Ngayon, ang dapat nating gawin, magtayo na rin tayo ng industriya natin. Yung paggawaan ng barko, eroplano, sasakyan, makina, itayo na rin natin sa Pilipinas. Yan yung bansang industrialisasyon. Ibig sabihin, mag-industrialize na tayo. Gamitin natin yung mineral natin, i-develop natin ang ating industriya para kung tayo lang ang gagamit, hindi ganyan kalaki ang miminahin natin. Grabe, taas pa talaga ng bundok, no? Tapos babaha dahil dyan, di ba? Kaya bumabaha. Ang pinaka-problema natin, yung ating mining ay export-oriented. Meaning, ang ating mining is designed
for export. Pero kung para sa consumption natin, kailangan natin dahil may pagawaan tayo ng barko, may pagawaan tayo ng eroplano, may pagawaan tayo ng sasakyan. Imagine niyo kung may pagawaan tayo ng barko at sasakyan, may trabaho ang mga Pilipino. Hindi na mag-abroad. Pangalawa, yung ating mamimina na mga mineral, okay lang 'yun kasi tayo namang manginginabang eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.